Okay, yan ang sabi ko sa'yo, mag-seatbelt ka. Ngayon, huli na bunganga mo sa kasinungalingan mo. Ngayon, mga kapatid, no? Kitang-kita na si Mords, yung mga kasinungalingan niya, huling-huli. Narinig niyo, mga kapatid? Tinanong ko siya, sabi ko, ang utos ba nakakapagligtas? Sabi niya, hindi. Ngayon, tumanong ako ng pangalawa. May binasa ako, ang pananampalataya ba utos? Sabi niya, oo. Tinanong ko siya, ang pananampalataya ba nakakapagligtas? Oo. Ngayon, ano sa dalawa niyang sagot ang dapat sundin ng tao? Sabi niya, hindi nakakapagligtas ang utos. Pero ang utos pala, pangalawa niyang sagot, nakakapagligtas. Ngayon, mga kapatid, ang gulo ni Mords. Maguguluhan ka sa pag-aaral nito, mga kapatid. Sandali lang muna, Mr. Oy, Moderator. oy, objection! Tinamaan, nasaktan! Huli ka Brother ngayon Mario. sa kasinungalingan Wait mo. lang, Brother Mario. May counter objection ka dito. Brother Morge, gusto ko lang again bro, magtawag ka ng moderator pa. Hindi ko iniisip na nagbabat-in ka kay Mario ha. Yes, So- yes, wala. Hindi ako nag-batin. Okay. Tinawag kita, bro. Okay, so proceed ka lang, Okay. Brother Morge. Gusto ko lang i-clear sa audience na strawman fallacy ang sinasabi niya, ha? Ay, Pwede niyo i-replay objection, lahat moderator, ng- objection. Okay, May counter oras siya objection. para sa kanya. Oh, counter Bawal objection. yan, may oras na para sa'yo. Tumayo ka sa sayo. Pwede Tinamaan niyo ka, no? i-replay Nasaktan ka, lahat no? ng Okay, sinabi okay. ko. Wait lang. Para- Ganito. Nasaktan ka, no? Dahil Oh, tinamaan ka, no? Oh, ganito. Ano? So, Nasaktan ganito, ka? Brother Morge. Basta, hihingin mo Huli muna. ka ngayon sa Wait kasinungalingan lang, mo. Brother Morge. Okay na yan, bro. So, ganito. Brother Mario, nakita ko din yung counter objection mo. At proceed lang dito Oo, kasi sa... oras ko to eh, moderator eh. Bawal so- sa tumayo niya. Natatamaan ka, nasasaktan, no? Okay. Nagtatanggol sarili, oh. Tinamaan, no? Okay, ganito bro. Ano yan? Ganito bro, hindi ko kasi papayagan yan bro. Kasi kung parang ire-rebat mo si Brother Mario dito ba. So ganito bro. Hindi bro, ganito. Ganito kahit yung kasi, bro. nililinaw natin dito kasi may Hindi, counter naman siya, di ba? Tinamaan. Yes bro. Sabi ko lang Yes dito, bro. Oh, na strawman fallacy yun. Huli sa Para hindi naman kasinungalingan, misrepresent yung natamaan. stand ko. Sige, Okay. ituloy na natin yung stand niya. I-cross-examine Okay, ko rin so naman yan. ganito. Yan dapat. Huwag kang masaktan. Ganito. Ano nasaktan? Wag mute ka na Brother Morse, okay na yan bro. Kasi napuputol yung presentation ni Brother Mario. Huli ka Tapos, ngayon, no? magko-comment ka doon na strawman daw yun ba. However, sa moderator again, kahit nagsisinungaling si Brother Mario dito or nagsasabi ng totoo, tuloy-tuloy pa din to. Brother Mario, proceed bro. Okay, mga kapatid, kitang-kita nyo, no? Kahit oras ko na, gusto niya pa rin ipagtanggol yung sarili niya. Kasi nakita niya yung kasinungalingan, nakita ng mga tao, huling-huli siya. Alam niyo mga kapatid, no? Tinanong ko siya, ang utos daw di nakakapagligtas. Tapos biglang sabi niya, nakakapagligtas daw ang utos. Tapos nung tinanong ko siya ng pangatlo, sabi niya, wala raw sa dalawa. Kaya tinanong ko siya, alin sa tatlo mong sagot ang dapat paniwalaan ng tao? Yan kapatid, yan. Kaya sabi ko sa kanya, bago ako magtanong, mag-seatbelt ka. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ibahin mo ako sa mga nakakalaban mo. Ngayon, sabi mo kanina, no? Doon daw sa gawa na sinasabi ko, gawa ko raw yun yung nasa Epeso. Biruin mo, nilalagyan niya ng kasamaan yung bibig ko. Sinabi ko raw, gawa ko raw yung nasa Epeso. Wala nga akong sinabing ganun eh. Ang sinagot ko sa'yo, Hebreo 9 ng 14. Ang sabi diyan, merong gawang patay. Nung tawagin ng Diyos ang mga mananampalataya, gawang patay yon sa kautusan ni Moises. Pero nung tawagin na, meron ng gawang paglilingkod sa Diyos. Hindi na gawang patay yon, gawa na ayon sa kalooban ng Diyos yon, kaya mali ka dyan. Nakasulat din yan sa Hebreo 13 ng 21. Kaya sabi diyan sa Hebreo 13 ng 21, ganito ang sabi. Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban. Yan kapatid, no? Merong gawa na ayon sa kalooban ng Diyos at merong gawang ayon sa sarili at merong gawang ayon sa kautusan ni Moises. Kaya ikaw pala pag nakabasa ka ng gawa, lahat ng gawa pare-parehas sa'yo. Maraming gawa sa Biblia, kapatid. May gawang ayon sa sarili. Titus 3 ng 5, sabi diyan, na hindi gawa na katwiran sa inyong sarili. Yan. Yan, Roma 10 ng 3. Sa hindi nila pagpapasakop sa katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, sila ay hindi nagpasakop sa katwiran ng Diyos. Yan. Merong gawa na yung tao tinatayo yung sariling kanya. Yan nga yung gawang ayon sa sarili na nasa Epeso ng 2 ng 8-9. Gawang ayon sa sarili yan, kapatid. Merong gawa naman na ayon sa kautusan ni Moises. Yung gawang ayon sa kautusan ni Moises, hindi ka naaariing ganap doon. Acts 13 ng 39. At sa pamamagitan niya, ang bawat sumasampalataya sa kanyang pangalan ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. May 3 gawa sa Biblia, mga kababayan, mga kapatid.
gawang ayon sa sarili, Efeso 2 ng 8-9, at gawa sa ilalim ng kautusan ni Moises, at gawa ayon sa kalooban ng Diyos, Hebreo 13 ng 21. Yang sinasabi mo sa Efeso 2 ng 8-9 na gawa, mali ka dyan, dyan kayo naligaw, kayong mga born again. Ang tinutukoy dyan, gawa ayon sa sarili. Ang katunayan, Efeso ng 3 ng 9, ito sabi ni Apostol Pablo, ako'y wag masumpungan sa kanya ng katuwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan. Yan kapatid, no? Kundi ng katwiran sa pananampalataya kay Kristo Jesus, ang katwiran ng buwat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan, merong katwirang sarili, gawang ayon sa sarili. Yan yung pilit mong nilalaban. Ikaw pala, pag nakabasa ka ng gawa, lahat pare-parehas eh. Kaya pala ligaw na ligaw ka eh. Kaya kanina nung tinatanong kita, yung utos ba nakakapagligtas? Sabi mo, hindi. Tinanong kita ng pangalawa, ang utos ba nakakapagligtas? Sabi mo, oo. Tapos tinanong kita ng pangatlo, alin ba talaga sa dalawa? Sabi mo, wala sa dalawa. Kaya ako, nagtataka ako sa iyo eh. Yan pala si Mord, pag nakabasa ng gawa, lahat na ng gawa pare-parehas. Yan. Diyan yung makikita ang mga ngaral na ligaw. Ililigaw kayo niya mga kapatid. Sa Biblia, napakaraming gawa. Yan kapatid, para maintindihan mo. Ang nagpapatotoo sa pananampalataya, para malaman ng pananampalataya ay totoo, ay ang gawa. Ganito ang ating mababasa sa unang Juan ng 3 ng 18 hanggang 19. Ganito ang sabi, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni nandilaman, kundi ng gawa at katotohanan. At dahil dito ngay nalalaman natin na tayo'y nasa katotohanan. Yan kapatid, no? Ang gawa ang magpapatotoo sa pananampalataya. Eh kung faith lang walang gawa, paano ka malalaman na nasa katotohanan? Sabi ni Apostol Juan, sino ba dapat paniwalaan? Si Apostol Juan o ikaw? Si Apostol Juan. Kasi nga kanina tinanong kita eh, utos ba nakakapagligtas? Sabi niya, oo. Ang pangalawa, yung utos ba hindi nakakapagligtas? Hindi. Tinanong ko, ano ba talaga sa dalawa? Sumagot siya, wala sa dalawa. Grabe utak ni Mords, mga kapatid. Huling-huli, kaya nung tumayo na ako sa stand ko, gustong bumawi eh. Kahit yung tindig ko, aawatin ni Mords. Nag-objection kay Rasa. Bakit? Huling-huli ka ngayon, pahiya ka ngayon, no? Kaya sabi ko sa'yo, bago mo ako kalabanin, mag-seatbelt ka muna. Kaya ngayon, hindi mo matanggap. Doon sa mga tanong, huling-huli ka. Palasi. Eh, para ka pa lang yung kalaban ni Jaworski eh. Puro palasi eh. Alam mo kapatid, no? Huling-huli na, pahiya mo ngayon. Sikat na sikat ka ngayon. Ang lakas ng loob mong hamunin ako. Namimilit ka pa. Sabi ko nga, alas 6 eh. Gusto mo alas 5. Pero ngayon, nakita na yung kahihiyan mo. Ngayon kapatid, sino ngayon ang sinasabi ni Apostol Pedro na isinisinsay ang katotohanan sa hindi pagkakaalam? Kung ang sagot mo, utos nakakapagligtas, utos hindi nakakapagligtas, tapos wala sa dalawa, kapatid, mananalo ka pa kaya sa laban? Patutunayan mo, faith lang nakakapagligtas eh. Inamin mo kanina, yung utos nakakapagligtas. Yung pananampalataya pala, utos. Ngayon kapatid, paano mo titindigan yan? Sabi mo, faith lang ang kaligtasan. Naku, malaking kasinungalingang ginagawa mo, Mords. Nakakaiya ka ngayon. Ang dami makakapanood ng video na to. Makikita yung kamalian mo, yung kasinungalingan mo. Marami kang dadalhin sa impyerno, kapatid. Nakakaawa mga membro mo. Padalawa-dalawa ka ng isip eh. Sabi ng laban natin ngayon, alas 5. Tapos ginawa mong alas 6. Sabi ko kay Rasa, bro Rasa, padalawa-dalawa isip ni Mord. Kaya pala nung tanungin kita, dalawa-dalawa ka rin. Alam mo kapatid, dalawa pala katangian mo. Kaya tama si Santiago. Pag humarap ka sa salamin, nakikita mo ang iyong sarili. Yung iyong kasamaan. Kaya pala dalawa utak mo. Sabi ng Biblia, pag sumagat ka, oo. Wag hindi. Kung oo. Eh ikaw pala, oo at saka hindi eh. Labag ka sa Biblia. Kapatid, alam mo kapatid, kung ako membro mo, iiwan kita. Sasabihan pa kita, Mords, magtrabaho ka na lang. Kung ako membro mo, sasabihin ko sa'yo, Brother Mord, magtrabaho ka na lang. Baka iligaw mo pa kaluluwa ko. Alam mo, nakakaiya ka ngayon sa mga membro mo. Tingnan mo yung mga tanong sa'yo. Nililigaw mo tao, kaya tinanong kita eh. Ano ba sa dalawa paniniwalaan? Alam mo kapatid, no? Pinipilit niya yung Efeso ng 2 ng 8-9. Hindi mo matatanggap ang biyaya kung wala kang pananampalataya. Yan ang itatak mo sa utak mo. At yung pananampalatayang tinutukoy dyan, may nakapaloob yan na gawa. At yung gawa, hindi gawang ayon sa sarili. Gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Ang katunayan nga,
Binanggit niya ni Santiago sa Santiago 2:8. Sabi diyan, merong kautusan ang hari, yung pag-ibig. Pag ginagawa mo yung pag-ibig, gumagawa ka ng mabuti. Ang sabi ngayon sa Roma 2:7, ang gumagawa ng mabuti ay may buhay na walang hanggan. Yan kapatid, no? Linawan mo utak mo. Faith lang, ligtas na. Eh kung wala kang pagsisisi, may faith ka, ligtas ka nun? Kasama ang pagsisisi napakahalaga niyan Yung pananatili kay Kristo. May faith ka nga, hindi ka naman nananatili kay Kristo, puro kasama ang ginagawa mo. Ligtas ka pa rin. Grabe ituturo nyo sa mga tao, mga demonyo kayo. Kayo mga pastor ng demonyo sa lupa Ang dami nyong inalis sa Biblia. Biruin mo, faith lang, ligtas na, wala nang pagsisisi. Kasi faith lang Wala na rin pananatili. Ang dami nyong inalis. Grabe kayo, Mords. Malaking kasama ang gagawin nyo sa mundo. Kaya akala nyo naglilingkod kayo kay Kristo Pero ang totoo, kasamaan ang ginagawa nyo. Kaya sabi na 2 Korinto 13:5, siyasatin nga ninyo ang inyong sarili. Subukin nga ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y mga itinakwil na. Mga tinakwil kayo Ang dami nyong inalis sa Biblia. Sabi ng Biblia ng Deuteronomio 12:32, Ecclesiastes 3:14, huwag dadagdagan, huwag babawasan. Ang ginawa nyo, pait lang, ligtas na Kasama ang ginagawa nyo. Malaking kasama niya. Kung ako membro mo, iiwan kita. Sabihin ko sa'yo, Pastor Mords, magtrabaho ka na lang.